Sinasabi nila lagi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya lang daw ang pinagsisilbihan ko, hindi ang taong bayan. Alam nyo, yung mga ganong patusada, pagka pinakikinggan ko, parang mga mangmang yung nagsasabi niyan. Sa loob ko ng ilang taon, kailan nyo ba naramdaman na nagkaroon ng pagbabago sa Pilipinas? Panahon lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte naramdaman ng pagbabago. Hindi po kailanman naramdaman ng Pilipino na pwede siyang maglakad sa kalsada. Noon, pag naglakad ka sa avenida o kung saang lugar, mahuhold up ka. Maagawan ka ng cellphone. Nagkalat ang mga adik, nagkalat ang mga lasenggo. Sino ba ang unang-unang nakahinga ng maluwag ng naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte? Ang bayan at ang mga katulad ninyong OFW. Sapagkat alam ninyo na inyong mga pamilya ay safe sa Pilipinas. Hindi ba natin pwedeng sabihin sa mga taong nang babas sa atin, umaalipuspa sa atin, na pwede ba buksan nyo yung mga mata ninyo? Sa panahon na 3 milyon ng adik, shabu, sino ang tumindig? Diba si PRRD lang? Sino ang tumindig laban sa mga mayayamang umaabuso sa taong bayan? Diba si PRRD lang? Sino ang naglabas ng mga, alam naman nyo siguro, napakadaming mayayaman, kung sino pa yung mayayaman, hindi nagbabayad ng tax. Si PRRD lang ang lumaban dyan sa mga yan. Nung panahon na ang tubig, ginagawang negosyo. Ang kuryente, ginagawang negosyo. Isa lang ang presidenteng nagsalita na yung mga yan, ginagamit ng mga Pilipino. Sino yun? Si PRRD lang. Kaya kung titingnan nyo, mga mahal kong kababayan, hindi tayo loko-loko dito ngayon. Ang sinasabi nila, loko-loko tayo. Pambili nga kayo. Palagay ko, mas sila ang loko-loko. Tayo ay nasa katotohanan lamang. Ang gusto natin, napagkat yung ginawa ninyo, na dinala nyo doon, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para nyo nang ipinagbili ang kalayaan at kasarilan natin. Bakit ko nasabi yan? Ilan ang bayaning Pilipino ang nagpakamatay para magkaroon ng kalayaan sa mga dayuhan? Ilan? Tapos ngayon, i-deliver nyo doon. Yung presidente natin, napakakalokohan naman yun. Kung merong kasalanan ang ating Pangulo, dapat sa Pilipinas isa nilitis. Hindi po pwedeng dinideliver nyo sa ibang bansa, pambihira. Kapag may Pilipino na nagkaroon ng kasalanan sa abroad, pinauuwi natin, di ba? Ito, ibang klase, diniliver natin. Sana, ang kasunod, ang hinihingi natin, lahat tayo nagdasal. Alam ko, lahat ng panalangin natin, pinakinggan ng Panginoon, at wala ng impeachment ngayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero marami pa rin mga nagtatalino-talinuhan. Hindi ko naman maintindihan, nagdesisyon na yung Supreme Court, mayroon pa rin mga matalino daw. Na sinasabi na hindi daw tama ang desisyon ng Supreme Court. Pambihira. Ano ba ibig sabihin ng Supreme? Ano ba ibig sabihin ng
Supremo. Ibig sabihin, kataas-taas ang hukuman. Kapag nagdesisyon yun, ibig sabihin, yun na yun. Ang dami pang pumapapel, ang daming nagsasalita, ang daming nagsasabi na pati kaluluwan niya. Ang bihira, oh. Mga kababayan, sana naman dumating ang panahon na tayo ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi po pwedeng pag natalo, ang dami pang satsat. Pag natalo, tanggapin na. Talo eh. Para tayo makamove on. Kaya tayo hindi nakaka-move on dahil puro tayo reklamo. Bakit hindi natin pag-usapan ang issue ng bansa? Ang dami nating issue na dapat hinahanap diyan sa Senado mismo. Sweldo ng tao! Yan dapat ang una natin harapin. Trabaho! Yan ang una dapat harapin. Taas ng kuryente, tubig, bahay! Yan ang mga dapat nating pinag-uusapan, hindi impeachment! Makakahigad pala yung init ng araw, ano? Dumating ako dito, papogi ako eh. Pagdating ko rito, kumaktak na yung pawis ah. Eh alam nyo, nakakatuwa ho eh, nakakatuwa. Kapag ka ganito, nagkikita-kita tayo mga Pinoy. Hindi naman tayo magpabarkada. Hindi naman kita siyota. Patay tayo ka talaga si Digong kung ano-anong naituturo namin eh. Idol! Wala naman tayong mga pinagsamahan. Pero sama-sama tayo dito dahil naniniwala tayo sa katotohanan. Sana dumating ang araw. Wow, thank you ma'am. Bigyan ng love ko. Salamat po. Delikado ako sa asawa ko nito. Bakit? Muslim naman ako ma'am. Punasan ko lang ha. Kasi saan galing yung issue mo? Assalamualaikum. Assalamualaikum, sister. Bago po ituloy ko po yung pagsasalita ko, hayaan niyo muna po akong mag-pugay muna sa Panginoon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala at awa ng Diyos sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ko po. Bukas po, umpisa na naman ng Senado. Kami po ay pagkatapos po nitong pagsasalita ko, ako po diretso na sa airport at uuwi na po ako dahil bukas ng alas 9 ng umaga, magbubukas na po ang Senado. Bukas po, makikita na natin ang mga bagong halal na senador. At itong mga bagong halal na senador, napakadami po nilang sinasabi. Ang sinasabi nila dapat ituloy ang impeachment. Papayag ba kayong ituloy pa? Tapos na naman! Ha? Uubusin na naman nila yung oras ng Senado sa isang bagay na sinabi ng ating namayapa at bayani na si Senator Miriam Defensor Santiago, kung naaalala ninyo. Ano ang sinabi niya? Noong impeachment ni Chief Justice Corona, ano ang sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago? Sino ba ang malinis sa inyo? Pambihirang mga tao yan, no? Di ba pa sila narindi sa sinabi ni Senator Miriam Santiago? Nung panahon na yun, sino? Diba? Mismo sa bibig niya lumabas. Isa lang ang lumaban sa corruption at yan ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Hindi magkaalyado yan. Hindi magkaalyado si Defensor at si Duterte. Hindi. Pero lumabas sa bibig ng bayaning senadora
na iisa lang daw sa Pilipinas ang lumaban sa korupsyon. At yun ay ikilulong nila ngayon sa ICC. Hindi ba dapat tayong masaktan, mga mahal kong kababayan? Dahil lahat naman tayo naniniwala kay Senadora Santiago, hindi ba? Alam naman natin na si Senadora Santiago ang lumaban din sa korupsyon daan sa lahat ng napuntahan niya. Customs, lahat, nung naging judge, lahat. Nilabanan niya yan. Pero sa harapan ng maraming tao, doon sa kanilang debate, nung presidential election, sinabi niya mismo. Tapos ngayon, pagbibintangan nila, si Inday Sara Duterte, na korap, o pambira. Naglulukuhan talaga tayo sa Pilipinas. Dapat, ang pakikinggan ninyo, mga mahal kong kababayan, yung mga taong nagsasabi ng totoo at yung may kredibilidad magsabi ng totoo. Hindi kayo dapat maniwala dun sa mga taong pinagsususpetsahan at mayroon ding mga kaso. Sino ba yung mga nagsasalita? Sino ang mga nagsasalita na si Inday Sara Duterte ay may ginawang kasalanan? Sino ba yung mga yan? Tingnan nyo muna sila. Yung pagkakakulong, matuso din parang karera dito, no? Baka padala ni Trillanes yung maingay mo. Alam nyo, naalala ko tuloy si Digong. Pag si Digong nagsalita, lagi akong kasama eh. Nung pumunta si Digong dito, kasama ako. Kasama niya ako. Hindi ko makakalimutan yun. Ako kailanman hindi ako tumanggap ng pwesto nung panahon ni Digong. Kahit na pinipigyan niya ako ng pwesto, hindi. Lagi kong sinasabi sa kanya, Digong, ako yung isang revolusyonaryo. Ang isang revolusyonaryo hindi sumasama sa gobyerno, nilalabanan ng gobyerno. Lagi akong kasama niyan. Kahit saan pumunta, Russia, pinakikilala niya ako sa mga producer. Nung pumunta kami dito, official yun, nakilala ko yung mga producer dito sa Korea. Ang sabi nung panahon na yun, pare ko, lumalabas ako sa araw ha, para asipin nyo, sama-sama tayo. Ha, hindi ako gumaganito dito. Eto ako sa liwanag. Okay, sama-sama tayo. Oh, hindi ako napapaputi, napapaitim din ako. Kaya, hindi ko makakalimutan na ang pagmamahal ni Digong sa pelikulang Pilipino. Kasi sinasabi nila lagi yun, hindi, kinalimutan ni Digong ang artista. Hindi po. Hindi po. Kami, inalagaan niya. Napakadaming artista ang na-ospital. Alam niyo naman, napakadami pong mga katulad kong artista na pagsumikat, naging laos, nawala ng pera, naghirap. Ang dami po niyang ilalagaan ni Digong. Hindi ko po makakalimutan na si Digong hindi kailanman nakalimot sa mga taong nagmahal sa kanya. Lalo na po yung mga artistang naglingkod sa kanya. Pati na rin yung mga reporter na bumabanat sa kanya, may mga inatake dyan sa puso, tinutulungan niya. Hindi kailanman namili si Digong kung ikaw ay kakampi o ikaw ay kalaban sa politika. Ang lahat kay Digong pantay-pantay basta Pilipino. Kaya sana, ang inihingi natin sa mga namumuno ngayon, hindi awa. Hindi ako hihingi ng awa para sa kay Digong. Never. Dahil ang isang bayani, hindi humihingi ng awa. Ang hinihingi natin, hustisya. Karapatan ni Digong nasa Pilipinas, litisin. Doon siya, litisin kung meron siyang kasalanan. Dahil alam natin, nakapagtayuhan,
masakit sa atin yun. Kahit naman sino hindi lang si Digong. Hindi lang si Digong, kahit kayo. Kung meron kayong nabalitaan na Pilipino na inuustahan sa ibang bansa, kahit may ginawa kayang kasalanan, masakit sa atin.